Hello, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about paano mag-interpret ng Bible. So, our concept is all about hermeneutics. So, ang hermeneutics ay ang pag-aaral ng tamang paraan ng pag-unawa at pagpapaliwanag ng mga kasulatan, lalo na sa Biblia. So, ang maayos na hermeneutics ay tumutulong sa atin na basahin ang salita ng Diyos ng tapat, iwasan yung mga maling interpretasyon at maunawaan yung tunay na kahulugan nito. Kabilang na dito yung pagsaalang-alang sa original na konteksto, yung mga grammatics, kasaysayan at layunin ng teksto upang ito ay mailapat ng tama sa ating panahon. So, yung tamang teolohiya ay nagsisimula sa tamang interpretasyon. So, our Bible readings for today is all about Nehemiah chapter 8 verse 8, ASND version. So, binasa nila ang kautusan ng Diyos ng malinaw at ipinaliwanag ito sa mga tao para maunawaan nila ang kahulugan nito. So, ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So, there's three principles of hermeneutics. So, yung first is context gives the meaning of the text. So, yung kahulugan ng isang talata ay hindi pwedeng ihiwalay sa kanyang konteksto. So, mahalaga yung pag-unawa sa panahon, sitwasyon, at yung pinakalayunin ng sumulat upang hindi natin mabali o magamit sa maling paraan ang salita ng Diyos. Second is scripture interprets scripture. So, ang Biblia hindi nagkakasalungatan or ang malabo o mahirap na unawain na bahagi ay dapat linawin sa tulong ng ibang bahagi ng Biblia. So, ang kabuuan ng kasulatan ang pinakamagandang tagapagpaliwanag ng sarili nito. And last teaching is Christ-centered focus. So, si Jesus Christ ang sentro ng buong Biblia. So, sa lumang tipan man o bagong tipan, lahat ay patungo kay Kristo dahil ang tamang pagbasa ng Biblia ay laging humahantong sa mas malalim na pagkilala at pagsunod sa Kanya. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is track back the situation and the author's intent. So, bago natin i-apply ang isang verses or yung mga talata is alamin muna natin kung bakit ito isinulat, para kanino at ano ang nangyayari noon. So, pwede natin tanungin kung ano ang ibig sabihin nito sa original na mga tagapakinig. Second is test your interpretation against the whole Bible. So, kung may bago kang insight, ikumpara mo to sa kabuuang turo ng Biblia. So, yung tamang interpretasyon kasi ay hindi taliwas sa kabuuang mensahe ng Biblia or ng Diyos. And last application is take one step closer to knowing God. So, yung layunin kasi ng pag-aaral ng salita ay hindi lamang kaalaman kundi relasyon. So, yung bawat aral at unawa ay dapat umahay sa atin sa mas matapat at malapit na ugnayan sa Diyos. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about bakit mahalagang makilala ang Diyos bilang layunin ng hermeneutics. So, para sa akin, dahil ang Biblia ay hindi lamang aklat ng impormasyon, kundi paanyaya sa relasyon. So, yung layunin kasi ng hermeneutics ay hindi lang maunawaan ang mga salita, kundi maalala or makilala ang salita ng Diyos. So, kung ang interpretasyon natin ay hindi nagtutulak sa atin na mahalin, sambahin at sundin ng Diyos, baka hindi natin talaga ito nauunawaan. So, let's pray na po. Lord God, maraming salamat po sa iyong salita na totoo, buhay at kapaki-pakinabang. Lord God, turuan mo po kami ng tamang paraan ng pagbasa at pag-unawa ng Biblia. Lord God, bigyan mo po kami ng puso na naghahanap sa iyong layunin, hindi sa aming sariling kagustuhan. Naway lumalim pa po kami sa aming relasyon sa iyo sa bawat pahina ng kasulatan. Gawin mo po kaming tapat na tagapagpaliwanag at tagasunod ng iyong katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.